Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 10 to 16, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading, Kabayan Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan yung isipan nyo, ha. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Kung hindi to energy mo, maaring next time, di ba? Vice versa always. Tandaan nyo palagi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kahit kanino man. Wala sa bara, wala sa aking, wala sa kahit kanino. Ikaw pa rin ang magbabago ng buhay mo. Meron tayong Libra, Sagittarius, Virgo, and Aries. May marireceive ka raw na news, communication, information. Yun na nakita ko. May mga transformation coming pala sa'yo. May magbabago sa'yo. May mga ayusin ka atang papers, documents, something. May mga isusulat ka ba? O iba dito is something, may mga i-speech ka, sasabihin, mga ganong sitwasyon. And then, medyo may iba dito. Dito sa situation, may stress situation. Ako nakikita sa'yo. May mga sitwasyon na may stress ka, makakaramdam ka ng magulong isip, pain, ganyan, depletion, mga ganyan sitwasyon. Maaari may mga kaba situation, pag-aalala situation, yun na nakita ko sa iba sa inyo. And then, siguro sa iba, merong biglaang magaganap o mangyayari na pwedeng ika-stress mo o ika-worried mo. Yun na nakikita ko sa iyo. Pwede siya sa pwede siya sa business, finances, sa negosyo mo, pwede rin sa trabaho mo, pwede rin yun. No? Or maybe sa iba sa inyo. Sa ibang aspeto ng buhay, mayroon sa mga document papers, maaaring ganun. O pwede rin siya sa kung saan aspeto ng buhay mo yan. Sabihin ko pa ba lahat? Naku, tatagal tayo. Okay, nandito rin, mag-ingat ka pa rin, ikaw or someone into your life. Ang nakikita ko dito ay may mga biglaang magaganap o mangyayari. Warning lang naman to. Ganyan. Pwedeng sa'yo maganap or makareceive ka lang ng information. Maaaring ganun sa iba sa inyo. Or may mga sitwasyon ka lang na may iisip about something na nangyari in the past na hindi naging maganda sa'yo. Sa iba sa inyo. Sa iba naman ay may mga accident situation. Warning lang naman yun. Ang nakita ko ito, pwede kayo masugatan ng mga matatalim o matutulis na bagay. Pwedeng may nakita kong dugo or any situation na makakapagbigay sa'yo ng pain, ganyan. Also, is may mga harvesting time. Ako nakikita dito, siguro andun yung situation na kung ano yung ginawa mo in the past, yun yung ma-harvest mo this time. No? Kaya sabi nga natin, di ba palagi, what goes around comes around, di ba? Kaya mas maganda na gumawa tayo ng mabuti para ang harvesting natin pagdating ng panahon maganda rin, di ba? And may nakita kong doctor, hospitalization, o any situation, may surgery sa iba, no? Sa iba sa inyo is meron kayong mga paninindigan o aksyonan this time pero nahihirapan kayo. May gusto kayong desisyonan no? Meron kayong mga ipaprogress na situation, maybe you're progressing something, maybe goal, ganyan, maybe any situation, may mga progressing situation, siguro yung mga healing mo sa buhay mo, o yung wish come true mo sa buhay mo, maaring yun na hanggang ngayon na naguguluhan ka na hindi mo alam, o hindi mo pa nalalakpasan yung point na yun. Kumbaga, hindi mo pa nakakamit, no, yung wish come true mo o yung mga hinihiling mo na gusto mo magkaroon ng pagbabago sa iba. Kumbaga, hindi mo pa na-achieve hanggang ngayon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo.
Tingnan natin energy mo. Mag-ingat ka rin pala, no? Pwede may mandaya sa'yo. Sa pera. Manglinlang, mandaya. Ano ba tawag dun? Lamangan. Lamangan. Yung mga ganon. And then also, may mga pwede ka mahulugan o mawalan ng mga gamit. Losing something valuable. Or pwede ka rin manakawan. Energy ni Pisces. Baka ma-misplace mo o kaya manakawan, mahulugan ka. Uy. Energy mo. Okay. Energy mo this week, kokontrolin mo daw yung sarili mo. Alam mo yung minsan gusto mo nang sumabog pero hindi mo gagawin. Ganun. Pagkokontrol ng thinking, control ng sarili, ganyan. Sa iba sa inyo, ganun na nakikita ko. Magiging magtitiis at magtitimpi ka this week. Yan, may mga point ng buhay mo na gagawin mo yun. And then, yung iba naman sa inyo is meron. So, yung iba sa inyo kasi may frustration no? May biglaang magaganap o mangyayari this week na pwede ika-frustrate mo. Baka dahil doon sa pagpipigil na yun, yun siguro na po-frustrate ka, gusto mo na sumabog, pero pipigilan mo yung sarili. Maaring gano'n kasi may frustration, ako nakikita. Yun. And also, merong point ng buhay mo, yung iba sa inyo kuhanin mo lang sa'yo doon, na mapofocus ka daw sa painful na situation mo yun. Sa painful na situation mo. Yun ang nakikita ko. You're feeling, may mga situation na magtitiis ka, magtitimpi ka, ganyan. You're feeling trapped, stuck, ganyan. Pwede rin na malilito ka when it comes sa mga decision making mo this week, ganyan. Baka may mga didesisyonan ka na malito ka, ganyan. Na hindi ka agad makapag-desisyon, may mga ganong sitwasyon. May mga pagpapasyahan ka, kumbaga, sa nakikita ko sa iyo. May mga gusto kang i-clarity na isang situation into your life, maaari sa iba sa inyo. And also, may nakikita ko may mga union, ba't ganun? May taong malapit sa iyo. Pwedeng ikaw or someone, no? Ako nakikita dito, may nangloloko. May liar, dishonest, nagtataksil, may taong nagmamatsyag sa iyo. May taong naghihintay. May taong naghihintay dito na gusto niya makipag-ayos sa'yo. Gusto ka niya kausapin. Ito yung tao na to ng loko to. Niloko ka nito. Kasi gusto niya ng you beginning sa'yo Or maybe this is you. Vice versa tayo. Pero gusto ka daw niya kausapin. Gusto niya makipag-ayos or gusto ka niya kausapin? Well, gano'n na rin yun, di ba? Yun na nakikita ko dito. Kumbaga, nagtaksil to or nagsinungaling tong tao na to sa'yo. Yan, may someone want ang open communication sa'yo, gusto niya ng union, commitment, connection, or partnership. Sa partnership, mag-ingat ka pa rin. No? Kung may mga umpisahan ka na isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo, you need to see the fact bago mo siya umpisahan. Nakita ko kasi pwede kang maloko. Kahit sa relasyon, yun na nakita ko, kahit sa relasyon yun, mag-ingat ka pa rin. Sa mga tao nakakonect sa'yo. Basta mag-trust ka, hindi ko naman sinabi na wag mo pagkatiwalaan lahat. Nasa sa'yo yun, malakas naman yung pakaramdam mo, mga Pisces. Trust your intuition. Anong parating kay Pisces? Anong parating kay Pisces? Anak, huwag ka dyan, masasagasaan ka ng kamay ni Mami. Uy, happiness. Parating sa'yo, happiness sa iba sa inyo. Yan, may mga happiness situation, parating din sa'yo. Marami kang isipin marami kang gagawin. Marami kang gustong gawin. Kanya, so nakita ko dito. May mga kasiyahan,
And also, you're moving on, no? May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng, ano tawag dito? Peace this week sa iba, ganyan. Pwede rin na na you are in a peaceful situation, tapos biglang may tao mag-i-interrupt sa'yo at bubusitin ka at may irita ka. Pwede rin yun. Yun, may nakita akong ganun dito. Sa nakita ko dito. And also, parating sa'yo, magkakaroon ng mga getting together. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? May union. May getting together, maaring magkakaroon ng mga fun, happiness, enjoyment situations. Sa iba sa inyo, meron kayo ma-achieve eh. Yan, may mga achievement situation. Malaki man o maliit yan, congrats. And then, sa nakita ko rin dito, celebration. Getting together, close relationship, family unity, reunion. Maaari may pupuntahan ka na wedding, ganyan. Or may mga surprise parties, event situation. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, may mga pag-uusapan ata kayo o nagkakaroon ng conversation when it comes to a family, friend, trabaho, karelasyon, bahay. Yun ang nakikita ko dito. Baka meron din nagkakaroon ng issue when it comes to a territorial, mga ganong sitwasyon. May mga gusto kang i-recover also, no? Dito, Pisces. Siguro about the family, o kaya bahay, lupa, territorial. May mga gusto kang ma-recover eh. Dito sa sitwasyon. Parating din, may mga hindi lahat to sa inyo kuhanin mo lang sa inyo. May nakita akong trouble. Oo, battle. Babaan natin. Battle. Gulo. Ganyan. Hindi pagkakaintindihan. Isa rin yan. Hindi pagkakaintindihan. May magtataas ng ego, very defensive. Pwedeng mainis ka o mairita ka lang. Pwede rin na ano tawag dito? Disagreement or tension. Ganyan. May mga tao or may tao na want to compete o there's a competition situation, lalo na kung syempre, alam mo naman palagi naman meron, di ba? Sa trabaho, di ba? Malabang walang tao makikipag-compete sa iyo eh. Sa trabaho mo, sa karelasyon mo, di ba? May mga ganun. Sa kapatid mo, minsan may ganun, di ba? Natural yun. Iba sa inyo, maaring 5 kayo, 6, 4 na magkakapatid, no? Iba sa inyo siguro hindi, medyo iba kasi yung aura ng iba dito no? May hindi, siguro iba, parang nagkakanya-kanya kayo or hindi kayo nagkakasundo-sundo sa iba. Maring ganun sa iba sa inyo. Pero ang nakita ko this time, medyo magiging okay. Parang may mga okay situation ako nakikita dito. Sa iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng problema when it comes sa family. Yun. Sa mga bata, family, anak, ganyan. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Pisces. Magkakapatid. May travel ka? May travel yung iba dito. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan mapanghinaan ka ng loob. Pagdudahan mo yung kakayahan mo, lack of confidence ka, yung palagi mong iisipin na parang may kulang, parang bakit ganun, ba't ganyan, ba't parang mali ako, ba't parang may kulang ba, hindi ba ako sapat, iwasan mo yun, no? Iwasan mo, kasi hindi talaga, hindi yun, hindi yun no? Iwasan mo yung mga bagay o sitwasyon na nung maulit muli yung mga naganap o nangyari in the past, iwasan mo yun. Iwasan mo yung, kumbaga paulit-ulit na nangyayari, mangyayari na naman. You need to learn din kasi ang sinasabi dito. Iwasan mo na hindi ka mag-focus para ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay. If there's a failed situation, tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang hinto. Makukuha mo yan. Kailangan mo lang talaga na, as long as nag-fail kasi ang tao, natututo, di ba? Ganun. Basta tuloy-tuloy lang din. Kasi
tayo naman kasi mga tao, araw-araw dapat natututo tayo. Araw-araw may natututunan tayo, di ba? Kaya mas good yun, mas maganda yung ganun. Huwag kang hinto to follow your dreams, tsaka iwasan mo yung sadness, yung situation na negativity. Tsaka yung hindi ka naman siguro materialistic, di ba? Yung pagiging materialism, yan, iwasan mo na. Alam ko naman, hindi naman kayo ganun, pero syempre, may mga point ng buhay nyo na minsan kasi pag hindi ka nakapigil, di ba? Yung alam mong meron ka naman, bibili ka pa uli. May mga ganun sitwasyon. Kumbaga, buo pa naman, bakit kailangan pa nakapalit na agad? May mga ganun sitwasyon. Alam ko naman na lahat tayo ganun, lahat kayo ganun. Yun, siguro medyo minus lang, iwasan mo na lang din yun sa iba sa inyo. Siyempre, finish the unfinished, if ever. Don't judge. Siyempre, iwasan mo rin yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Kung may mga maling naganap, itama mo na yun. No? Kung may mga pagkukulang in the past, punuan ngayon. No? And then also, yung mga mag-delay ka to finish or to success or to achieve or to fulfill yung mga gusto mong fulfill sa buhay mo. Basta mag-focus ka lang. No? Tingnan natin ang love. Kamusta po ang love? Pisces, ang love is sa lahat. Siyempre yung mga disappointment, tsaka yung not to letting go something into your life. Yung alam mo na is not working naman na. Ay, bata. Alis dyan, anak. Adyo tumadi yo. Tsaka iwasan yung yung pride. Mang mataas ang pride. Yung yung gagawin mo mag-success kahit na hindi good yung pattern. Tama ba ako? Yung mga ganun. Halimbawa, gagawa ka ng paraan para mag-success kahit sa hindi magandang paraan. Tama ba? Puro paraan no? Ganyan. Basta alam nyo na yun. Anak, hindi pwede. Dami dayo. Tingnan natin, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, family, kaibigan, sino man yun. When it comes sa love. Chito mati. Okay, when it comes sa love. Ang nakikita ko sa'yo dito, kung kayo sa kahiwalay, babalik daw siya. I'm sorry. Sabi niya nga na, pwede ba tayo mag-umpisa muli? Ganyan. Kumbaga, gusto kanya kausapin. No, kung mga nagkahiwalay na kayo. Kumbaga, gusto niya ma-recover itong relationship na to. Yun, ang nakita ko. And then, kasi hindi ko lang alam, ikaw or siya, nawala yung biglang nawala yung love in this relationship. Kaya rin maari na nagkaroon ng hiwalayan sa iba. Nagkahiwalay talaga. Kasi nawala Nawala yung love, nagkaroon ng mga frustration, nagkaroon ng negativity, may nag-backstab, no? Kumbaga, may nagtaksil. Kumbaga, ando yung sitwasyon na yun. Sa nakikita ko to, maaring nagkaroon ng pakikipag-usap or connection with someone, kaya rin kayo nagkahiwalay nitong tao na to. Pero gusto daw niyang bumalik at gusto niya kanyang makausap. Pero wala yung love sa nakikita ko dito. Maaring ikaw wala ka ng love or siya is gusto niya lang talaga na magkaroon ka ng pag-uusap in this relationship. Yun ang nakikita ko dito. No? Gusto yan ang beginning sa'yo. And kung kayo naman is single, kung kayo is single, kung kayo single, mayroong tao na maaring nakakasama mo na siya sa trabaho or kilala mo na siya, no? Kasi may nag-i-spy sa'yo.
Pwede yung luma nag-i-spy sa'yo or ikaw ang nag-i-spy or there's a new person na nag-i-spy sa'yo or palagi siya nakatingin sa'yo, ganyan. Nagtatanong-tanong siya about sa'yo or maaaring ikaw ito, nagtatanong-tanong ka when it comes sa kanya. Sa magkakarelasyon naman, ang nakikita ko dito, ate, mahal ba niya ako? Hindi eh. Hindi ko alam kung ikaw yung hindi nagmamahal o siya. Pero when it comes dito, wala yung love. Kasi isa sa inyo hindi kontento in this relationship. Sasabihin ko na sa'yo Itong nakukuha ko dito yun. Maaring siya, hindi siya kontento. Maaring ko, hindi ka na kontento. Maaring ganun. Ang nakikita ko dito, pero ano siya hindi ko lang alam why. Siguro, nagsashow siya ng love sa'yo. Pero bakit gano'n? May pagsisinungaling. May nililihim siya. Yun ang nakikita ko dito. May nililihim siya. Mag-trust ka na lang sa intuition mo. No? Ikaw ang may nililihim o siya may nililihim. Ang nakikita ko dito, kasi may nagkakaroon siya ng communication with someone new. Yun ang nakikita ko sa kanya. Or maybe this is you. Yun lang. Yun. Nanay mo, hindi mo naman to energy. Diba? Also, there's a bad news when it comes to relationship. Or maybe in your life, there's a bad news coming. May lungkot. No? Sa relasyon na to, nagkakaroon ng lungkot, nagkakaroon ng sadness, pero pinipilit maging masaya kahit may lungkot na nararamdaman inside. Frustrate to nagkakaroon ng pag-isolate in this relationship. Pwede rin na sa side niya nag-isolate siya or sa side mo nag-isolate ka. O may mga pinagdadaanan side by side na problema. Diba? Tingnan natin, money. Patay tayo dyan. Sa money mo. Ingat ka. When it comes sa money, kalalayo. When it comes sa money, medyo merong sitwasyon na hindi nagiging maganda bunga. Yun nakikita ko dito. Siguro by September, magiging okay ka na sa money mo. Pwede may mga binabayaran ka. Pwede rin na may mga pinagbibigyan ka ng pera, nagbibigay ka ng suporta sa ibang tao, ganyan. Kaya nakikita ko sa'yo na yung pera mo is mas lumalabas, ganyan. May nakita ako sa'yo na na kasi yung pera mo hindi siya nare-recover, hindi siya nagkakaroon ng recovery. Yun na nakikita ko. Mag-ingat ka na. Pero nasa sa'yo yung pera mo yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kayo pa na magbabago ng buhay niyo. Wala sa baraha. Dito sa nakikita ko dito, may tao na hindi nagiging totoo sa'yo. May tao na there's a corruption. Maraming klase ang corruption. I-research nyo. Pwede siyang dishonest, pwede siyang mangloloko sa pera, pwede siya nang daday, nang liling lang. Maraming klase ang corruption. When it comes sa money, disbalance to, no? Maraming lumalabas. May mga situation na hindi nahuhustisyahan o hindi na-a-action na ng tama yung money dito sa nakita ko dito. Medyo paluntoy. Kumbaga parang sa halaman, imbis na mamunga, hindi siya namumunga. No, ingat na lang din sa iba sa inyo. May sadness. Tingnan natin. Any opportunity pa kay Pisces? Pero Pisces, sabi dito, you will become a center of attention. Pwedeng pag-uusapan ka. After 6 months, 6 days, 6 months, something, or by the next year,
bago magkatapos, ano kasi, August na ngayon, August, September, October, November, December, February, mga February next year siguro sa iba, or 6 weeks, yan, may mga achievement na darating sa'yo. Uy, may tao dito na ano ikaw or someone, may tao dito na gusto daw niya ng communication or gusto niya ng I want peace sa'yo. Lalaki. Gusto niya ng beginning sa'yo. Sabi niya dito, mahalaga ka, gagawin ko ang lahat, ganyan-ganyan, ganun-ganun. O maybe this is you. Vice versa tayo. No, babae ka, baka ikaw to. Kung lalaki ka, baka ikaw to. Pero dito sa tao, dito sa sitwasyon yun nakikita ko. May tao na gagawin niya ang lahat para lang magkabati kayo. Yun na nakikita ko dito. And then also, opportunity, meron ka daw, sa ngayon kasi, you're deciding to start a new beginning into your life. Ibig sabihin, may mga gagawin ka na maaring creativity, opportunity, you take it action for something. Iba dito mga project, iba dito bagong trabaho, bagong opportunity, yan. May mga gagawin kang ganun sa iba sa inyo. May mga didesisyonan ka to start. Yan na nakikita ko sa iyo. Baka iba sa inyo bagong pagkakaperahan, maaaring ganun. O kaya business, o kaya naman may mga offer sa iyo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Maraming offer ako nakikita sa iba, mga new idea, offering, ganyan. Ako nakikita dito. Congrats. Sana energy mo to. Ate, maganda ba siya? Oo, maganda siya. Maganda to. As in, kasi magkakaroon ka dito na you stepping up. Magkakaroon ka ng level up. Advice. Galing magician. Mayroong cycle ng buhay mo na magtatapos. Magkakaroon siya ng transformation. Sa iba naman sa inyo is may nakita akong paglipat. Hindi ko alam in what way. Pwedeng maglilipat ka ng lugar, place, trabaho, section 1 to section 2, oras, umaga, gabi, o tanghali, mga ganyan sa trabaho. Or sa iba, basta may paglipat. Ako nakikita, o may ililipat ka. May mga unexpected change, ganyan. May mga umpisahan, may magbubukas na door para sa'yo, ang sinasabi dito. May mga sitwasyon na ang nakikita ko is magkakaroon ka ng pagsasaayos Pwede ka maglilinis ng bahay, maglilinis ng kwarto, kung ano man yan. May mga paglilinis, may mga pagsasaayos. Ako na nakikita sa'yo, Pisces, at magkakaroon sa iba na may i-renew ka raw or may mga pagbabago or there's a renewal situation coming sa'yo, yun na nakikita ko. Ang advice sa'yo, may negativity pala na dumarating sa'yo. So, iba dito ay nagkaroon ng unhappy situation. Pwedeng unhappy relationship, unhappy friendship, pwede rin na unhappy family, no? Nagkaroon ng mga cancellation, nagkaroon ng may mga bagay o sitwasyon na hindi nag-fit sa'yo o hindi nag-fit in. May mga lack of support situation, na may isang sitwasyon na nagkaroon ng pagpapabaya, hindi naging stable. Sa nakita ko dito is more on negativity. Nagkaroon ng doubt or may mga nagkaroon ng distraction in a situation. Pwedeng sa relasyon, sa family, sa trabaho. No? Or sa mga action mo sa buhay mo, sa mga goal mo, sa project mo, pwedeng ganun sa iba. Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo ay, yun nga, iba ay may third party pala. No? Magkakaroon ng mga creativity. Ako nakikita, may mga collaboration sa iba. Sa iba is may mga gathering na pupuntahan o may mga gathering situation.
merong iba is pregnancy, merit, collaboration, may mga tao or ikaw ito, they giving love and support, may mga, you will receive something. Ayun na nakikita ko sa'yo dito. Ang advice sa'yo is enjoy your life, no? Sinasabi ito, in a good way. Enjoy your life in a good way. Mag-action ka in a positive way. Mag-desisyon ka in a positive way. Trust more sa intuition mo kasi totoo yun. And then, try to structure or to rebuild again yourself. Mag-focus ka sa sarili mo. Think to the future. Yun ang sinasabi. Huwag kang mag-reject ng mga opportunity na darating sa'yo. And then, syempre, kung may mga situation na need to letting go, i-let go mo na. And kumbaga, sinasabi rin dito na may mga point ng buhay mo o may mga sitwasyon ng buhay mo na kailangan mo mag-change ka to your new version. May mga ganun. Kumbaga 1.0 this time is 2.0 ka na. May mga ganun sitwasyon, no? Yun na nakita ko. Mag-save ka rin daw ng money, no? Value the person who value you. Yun ang sinasabi rin dito. Yun. Arigatou naman si God.